for implementation as law. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, kasi hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever yun, huwag pong gawain niya, talagang kung sa opisina kita, marilin kita. Pag-aproba, kaya mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Lalo na malakas ngayon dahil ang speaker at ang Pangulo magkapag-anak kaya malakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari, ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question, valid po yan at mayroong presumption of regularity in the performance of functions as hindi po hindi po pwede questionin ng Pangulo Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kakulungan ng Kongreso. Ang nasa kay Pangulo Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Okay, mga minamahal kong mga subscribers at saka yung pwedeng makabasa nitong o maka-watch nitong in-upload kong video ko. Okay, ito'y reaction pa din no sa sinabi nilang anomalya sa pinipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na GAA o yung tungkol sa budget natin sa 2025. Okay, ito'y ang i-share ko sa inyo ay yung interview kay previous o former Senador Franklin Drilon. Alam naman natin siya ay lawyer, siya ay dating president ng Senado dati. So, may alam niya kung ano ang mga nangyayari, anong mga practices ng paano ang legal sa mga ginagawang pagpirma ng itong budget. Okay. So, ang pagkakaunawa ko sa sinabi niya, kung ano yung pinakita ng presidente, hindi yung paano yung BICAM nung dalawang bicameral, yung ibig sabihin ano yung napagsunduan ng Kongreso at saka ng Senado. Yun yung bicameral report. Ang ibibigay sa presidente na pinipirmahan ng presidente, hindi yung BICAM report, kundi yung final version. Okay, final version na. So, walang blanco doon sa final version. Kaya yung sinabi ni former Senator Drilon, walang karapatan ang presidente na halongkatin niya kung ano yung report, how do they come up with the final version doon sa ginagawa ng Kongreso at saka sa Senado. Mamaya malinaw naman yon. At saka iyan din ang sinasabi ni Secretary Bersamin na si Secretary Bersamin, itong Executive Secretary ni PBBM, ito ay yung dating Chief Justice ng Supreme Court. So, sabi niya, kung may anumang makikitang mga blanco doon sa side ng bicameral report, pero yan ay hindi naman yan ang sinasubmit na pinipirmahan ng Pangulo. Walang kinalaman ang Pangulo how this final version is being done. Basta, ang dalawa lang walang kinalaman, sabi ni Executive Secretary Bersamin, walang kasalanan o walang pagkakamali ang Pangulo. Sabi naman ni former Senate President Drilon, walang kinalaman ang presidente. It's either wala siyang karapatang tingnan kung how do they come up dahil pakikialam na yan doon sa trabaho ng legislative. So, kung ang gagawin lang ng Pangulo, ibang PBBM, it's either approve or disapprove or i-veto niya. Okay, yun lang. So, kung gustong idawit ng ito nga may nagsinabi ng side ni dating Pangulong dating Pangulong Duterte na naniwala doon sa
na invalid or unconstitutional yung pinirmahang budget ngayon, ay ang sabi, hindi ito unconstitutional kasi what is being signed ay yung final version, yun na yung entered bill, yun na yung bill na pinasok ng BICAM galing pinagkasunduan ng Kongreso at saka Senado, at ang pinakita nila at pinirmahan ng presidente ay walang blanco. Kung may blanco man, hindi yun ang sinadmit, hindi yun yung final version. Okay, hindi yung entered bill, kundi yun yung mga paano sila nagkasundo, yun yung BICAM na ano. Okay? So, sana ako'y nagsisikap na maunawaan yung sa mga ordinaryong mga mamamayan tulad ko, na ipanaunawa ko sa inyo. Ang mga sinasabi ko ay hindi ko opinion, kundi nakuha ko sa opinion o sinishare ko nga naman sa inyo, opinion ng former Senate President Franklin Drilon. Mag-approve, kaya mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Lalo na malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkapag-anak. Kaya malakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari. Ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala po question. Valid po yan. At mayroong presumption of regularity in the performance of functions. As hindi po hindi po pwedeng questionin ng Pangulo Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso. Ang nasa kay Pangulo Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Kaya wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Hindi po niya pwedeng tanongin ano ba nangyari dito. He cannot judge that. He has to rely sa printed copy. At ang kanyang tungkulin at ang kanyang tungkulin ay tingnan lamang doon all the decisions of the figures. Hindi po pwedeng for him to look at behind the printed copy. Hindi po pwede yun. Kung ano yung pinipresenta sa kanya, either i-approve niya o hindi po niya. So mga clear ang na-explain nga niya dito. Pananaw ni Attorney Claire Castro. Okay, so mga naman to, mga learned naman to, mga may alam sa batas, at yun ang sinishare ko sa inyo. Sana'y tayo'y manatiling mag-obserbar at wag basta makinig, lalo na kung ito ay negative.